Natawid na ba natin ang Rubicon sa pagpatay ng mga lider ng bansa tuwing digmaan? Ang pagpatay ng Israel kay Ali Khamenei, kataas-taasang lider ng Iran, ay muling nagbukas ng madalas iwasan tanong sa makabagong panahon. Ilang linggo lang ang nakalipas, inalis ng puwersang Amerikano si Nicolas Maduro ng Venezuela sa kapangyarihan. May mga makasaysayang naunang pangyayari. Pinatay ng puwersang Soviet si Pangulong Hafizullah Amin ng Afghanistan noong 1979. Pinatay ng tropang Brazilian si Pangulong Francisco Solano Lopez ng Paraguay noong 1870. Namatay si Haring Gustavus Adolphus ng Sweden sa laban kontra puwersang imperial noong 1632. Pero karamihan sa mga kasong iyon ay nangyari dekada o siglo bago nabuo ang pandaigdigang kaayusan na kabatay sa mga tuntunin matapos ang 1945. Bakit hindi mas naging karaniwan ang mga targeted killings sa modernong panahon? Epektibo bang solusyon ang pagtanggal ng pinuno ng bansa? O delikado itong hakbang nagbabanta sa rules-based order? Sige, oras na para sa mas malalim na pantalakay sa konseptong ito. Kilala nyo na ang mga padauhin? Salamat sa pagdalo. Bawat isa ay may 30 segundo sa unang tanong gamit ang buzzer, tapos ay palalalimin pa natin ang usapan ayon sa pagkakasunod-sunod. Magsisimula tayo kay Dan. Lumampas ba sa hangganan ng pagpatay kay Ali Khamenei? O lehitimong target ba siya? Pwedeng ipanatwiran ng dalawang panig. Lumampas ito sa hangganan dahil bawal pumatay ng mga lider ng ibang bansa kahit ano pa ang dahilan. Sa tingin ko, ang pagbabawal na ito ay mas nakabatay hindi sa universal na moralidad, kundi sa pagiging praktikal dahil ang lider na nag-utos ng pagpatay sa iba ay ayon sa prinsipyo ng reciprocity, posible rin subukang patayin siya. Kaya malinaw yon. Gayunpaman, sa tingin ko, kahit na ito ay isang patakaran, ito ay isang patakaran na maaari magkaroon ng mga eksepsyon. Si Hitler ang malinaw na halimbawang pwedeng agad magpahina sa argumento. Hindi ka pwedeng tutol sa asasinasyon, pero pabor sa pagpatay kay Hitler. Sa tingin ko, karamihan sa atin ay hindi malulungkot kung nangyari yon. Kaya, tanong na ay nagiging Ang susunod na ang tanong pagpatay kay ay... Khamenei. Talaga bang nakamit nito ang ipinahayag na layunin na baguhin ang katangian ng Iran? At ikinatatakot kong natuklasan nating hindi. Sige Dan, susuriin pa natin ito. Kailangan nating magpatuloy. John, ikaw na. Ano masasabi mo sa tanong na ito? Depende ang sagot ko. Para kay kataas-taasang pinuno, Ali Khamenei, hindi ko akalaing pwedeng magtago ang isang lider ng Estado sa relihiyosong kasuotan at magkunwaring hindi siya pinuno ng Estado. Ang pinuno ng isang teroristang rehimen na nagpapalaganap ng mga organisasyong terorista tulad ng Hamas, Hezbollah at mga Houthi. Ang mga proxy sa gitnang silangan ay sangkot sa terorismong suportado ng Estado laban sa Estados Unidos, Europa at nagdudulot ng kaguluhan at banta sa rehiyon at mundo. Pagkatapos, magkunwari siyang ligtas sa asasinasyon dahil siya ang pinuno ng Estado. Sa tingin ko, ito ay isang napaka-espesipikong kaso kapag pinag-uusapan natin si Ali Khamenei. Hindi ko akalaing makikita mo ito sa iba pang internasyonal na sitwasyon ngayon. Tapos, Sa pandagdigang kalagayan, talagang usapin ito ng US laban sa Iran. John, babalikan ka namin. Jeff, ngayon, subukan naman natin ito. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, mali ang pagpatay kay Khamenei. Isa siyang maramihang mamamatay tao, kaya iba ang pagpatay sa kanya kumpara sa isang moral at demokratikong leader. Kung may mataas na tsansang mapapalitan siya ng makataong leader na magdadala ng demokrasya sa Iran, maaring naging makatarungan ang pagpatay sa kanya. Ngunit hindi naging epektibo ang pagpatay sa kanya at lalong sumalungat ito sa layunin na mas mabuting pamahalaan sa Iran at laban sa terorismo sa gitnang silangan. Ginawa siyang isang martyr. Dahil dito, mas tumibay ang pamahalaang pinamunuan niya. Sa kabuuan, sang-ayon ako sa unang nagsalita at sa ilang bahagi ng sinabi ng isa pa. Sige, ngayon, magkakaroon tayo ng mahigit 30 segundo para masabi mo ang gusto mong sabihin. Ang tanong ay, may panganib ba na makita ito ng mas masasamang tao bilang senyales na kahit sino ay pwedeng targetin? Dan. Hindi ko iniisip na kailangan pa talaga ng masasamang tao ng senyales. Pero magdudulot ba ito ng bagong pamantayan sa geopolitika? Hindi ko iniisip na mangyayari yon, pero malinaw na bumaba ang pamantayan. Kinailangan ba ni Putin na patayin ng Israel o Amerika si Khamenei, gaano man ito ka-epektibo o hindi? Para subukan niyang targetin si Zelensky, lubha ako nagdududa roon. Natatakot ako na nabubuhay tayo na yon sa panahon kung saan ang mga pamantayan tinanggap sa nakalipas na 80 taon ng rule-based na pandaigdigang kaayusan o mula pa noong kapayapaan sa Westphalia ay nababago sa nakalipas na maraming siglo. Sa tingin ko, unti-unti na nawawala ang mga pamantayang yon. At syempre, ang nakatira na yun sa White House ang may malaking pananagutan dito. Sa pangkalahatan,
Natatakot ako na nagiging mas hubs yan ang mundo natin at unti-unting nawawala ang pag-iingat at paggalang. John, ano masasabi mo tungkol dyan? Sa usapin ng rules-based international order, madalas itong ituring na hindi mapaminsalang katang-isip na napagkasunduan ng mga bansa, lalo na matapos ang Cold War. Noong wano pa tayong malalaking kaguluhan ng mga makapangyariang bansa, yung klase na nakikita natin ngayon sa nakalipas na 15 taon. Dahil sa komunistang China, imperialistang Rusya at agresibong Iran sa gitnang silangan. Kaya iba na ang ating geopolitical na kalagayan ngayon kaysa noong ilang dekada na ang nakalipas. Hindi ko rin nakikita na mauulit ito gaya ng sabi ko sa una kong sagot sa ibang lugar. Ito ay partikular kay Ali Khamenei. Wala akong nakikitang ibang pambansang leader na tinatarget ng Estados Unidos. Sabi ng isang manunulat, ang mga mamamatay taong rehimen ay papatay at papatay. Walang pumipigil kay Ali Khamenei na nag-utos kay Qasem Soleimani na pumatay ng libu-libong Amerikano sa Iraq sa 20 taon ng digmaan sa gitnang silangan. Dahil dito, naging lehitimong target si Soleimani ng Estados Unidos. Malaki ang galit ni Khamenei sa US dahil naniniwala siyang dapat silang maghiganti sa pagpatay kay Soleimani noong 2020. Jeff, Para sa akin, napakahalaga na mayroong pagbabawal, isang kinikilalang pagbabawal sa pagpatay sa mga pinuno ng Estado. At ang halaga ng pagbabawal na ito ay pinoprotektahan nito ang mga pinuno ng Estado na sa totoo lang ay mabubuti na halal sa isang demokratikong paraan. Ayaw nating maging palaging vulnerable ang mga leader na yon. Naniwala ako na maaring may mga eksepsyon. Binanggit mo kanina o baka may ibang nagsabi na kung napatay sana si Hitler, mabuti sana yon, napigilan ang plano ng pagpatay at ito ay pangunahing gawa ng mga lokal kaysa internasyonal. Pero gayunpaman, ang pagpatae sa pinuno ng masamang rehimen ay maaring maging mahalagang bahagi ng kinikilala sa internasyonal na batas bilang paminsan-minsang pagpapahintulot sa makataong interbensyon para protektahan ang populasyon laban sa sariling gobyerno at ang ibang estado mula sa suwail na gobyerno tulad nito. Kaya hindi natin ito maaring tuluyang isantabi, pero kailangan nating pag-ibahin ang mabubuting pinuno at masasamang pinuno. At iyan ay isang pagkakaiba na mahirap panatilihin para sa karamihan ng mga tao. sandali lang. Gusto ko lang magdagdag kasi sa usapan kay Maduro. Hindi naman siya pinatay ng US. Inalis lang siya at dinala sa Estados Unidos. Kung gayon, ibig kong sabihin, mas malabo lang ba o pareho pa rin kung tingnan bilang tuloy-tuloy na proseso? Jeff, gusto kong ikaw ang maunang sumagot dyan. Sige. Ako. Sa tingin ko, sa kasong ito, ang nangyari ay isang leader ng isang soberanong estado ang dinukot at dinala sa ibang estado upang usigin sa kasong kriminal. Maaari natin ituring na katanggap-tanggap sa maraming pagkakataon na aristuhin ang mga leader ng estado at dalhin sila sa International Criminal Court, lalo na kung sinampahan na sila ng kaso ng hukuman na yon, gaya ng alam natin na sina Putin at Netanyahu ay kinasuhan na. Ako, sa tingin ko, katanggap-tanggap arestuhin ang isa o pareho sa kanila at dalhin sa The Hague. Dan? Tignan mo, ang pagbabawal sa asasinasyon ay hindi kapantay ng ibang umiiral na pagbabawal. Sagot sa tanong mo. Laban sa pag-aresto o pagkulong o pagdukot, hindi ito kapareho ng antas ng gawain na nagpapaisip tungkol sa moralidad. Walang moralidad na sangkot dito. Nauuwi ka sa pagtalakay tungkol sa legalidad. At may ilang tao na maaring questionin ang bisa ng kahit anong ginagawa ng ICC dahil mas pinipili nila ang soberanya kaysa sa iba pa. At pwede mo ring tingnan sa kabilang panig. Masasabi ko, gaya ng nabanggit ko sa original kong komento, na ang tsorya ng makatarungang digmaan ay umunlad sa mga milenyo. Pinapayagan nito ang pagpatay sa mga mandirigma at pati na rin sa mga pinuno. Para sa akin, hindi ito moral na issue kundi practical lang. Kaya tungkol kay Ali Khamenei, handa akong aminin ang aking pagkakamali.
Akala ko noon ay akma ang mga kondisyon. Akala ko noon ay halos diktadura na ng isang tao ang sistema. Kaya maaaring bumagsak ito kung mapapatay si Ali Khamenei. At kaya nung mga unang araw, kahit na alam nila na may nalampasan hangganan, nalabag na sa bawal, at nilalapitan na ang malaking panganib. Ako, medyo gusto ko sana ipagdiwam yon. Inasahan ko ang ibang resulta, pero hindi ito nangyari. Dahil sa maraming dahilan, kabilang ang malaking pagkabigo ng Amerika na magplano para sa hindi maiiwasang pagharan sa kipot ng Hormuz. Pero ang sistemang Iranian ay tiyak na nagpakita at nagpapatunay na kahit sila ay masama at nakakalason, mas matatag ang sistema kaysa sa pagpatay ng isang tao. At sa ganitong sitwasyon, baka hindi sulit ang paglabag sa bawal. Pag naririnig ko si John, parang tinatalakay niya kung sino ang dapat mamatay. Oo, maraming tao ang karapat-dapat mamatay. At si Jeff naman, sinasabi na dapat protektahan ng mga pinuno ng mundo na parehong demokratiko at mabuti. Pero iilan lang yon sa mga pinuno ng mundo sa kasalukuyan. Kaya bumabalik tayo sa praktikalidad. At kung praktikal na pag-uusapan, hindi ko nakikita na napahina ang Iran. May isang mahalagang bawal na nalabag. Kaya natatakot ako. Sinasabi ko ito ng may malaking pag-aatubili, nangangamba ako. John, sandali! Pasensya na, Dan, pasingit. Dapat bigyan si John ng chance magsalita. Ang sinasabi ko lang ay isang pagkakamali. Natatakot akong isa itong pagkakamali. Sige lang, gusto kong marinig ang mga opinion mo tungkol dito sa kabuuan ng lahat ng ito. Tama. Salamat. Sige, hahatiin ko ito sa 3 subtopic kung okay lang. Tungkol sa legalidad, alam natin na ang international na batas ay ipinatutupad lang ng mga bansang handang talagang ipatupad ang international na batas. Wala namang international na pulisya. Kaya ang batas at international na legal na balangkas ay epektibo lang kung may maayos na pagpatupad. At malapit ng tuluyang talikuran ng Estados Unidos ang pandaigdigang hukumang pangkriminal na hindi naman nila sinuportahan simula't simula. Dahil tayo lang ang bansa na may mga tropa na nakabase sa 12-12 ng mga bansa sa buong mundo, malalagay sa pangganib ang mga sundalong Amerikano. Kaya makikita mong magiging malaking issue ito, tulad ng sinabi ni Sekretaryo Rubio kamakailan sa Washington. Pangalawa, sa moralidad, masasabi ko kung para sa hindi ko alam kung bakit kasi hindi makatarungan ng asasinasyon kung pinapayagan naman ng malawakang pagkamatay ng sibilyan at pagsakop ng bansa. Kapag isang particular na leader ang siyang nagdudulot ng mga problema sa bansa o sa isang rehiyon, o mga parut na sadyang nagdudulot ng kahirapan sa milyon-milyon sa bansa, at bakit tinatanggap yon bilang moral? Pero ang pagpatay sa isang tao lang na responsabale sa kaguluhan, panganib at pagbabanta ay hindi. At sa praktikal na usapan, tingin ko si Jeff ang nagbanggit ng punto at lubos akong sumasang-ayon. Sa huli, kailangan tanggapin ng bansang gumagawa ng asasinasyon ang panganib na maaaring humantong ito sa mas magandang resulta. Kung mas masama ang naging resulta, ibig sabihin ay mali ang pagpasa lang. Pero muni, sa kasalukuyang pandaigdigang kalagayan, wala akong nakikitang ibang posibleng maging target ng asasinasyon. Katulad ng kay Ali Khamenei, dahil sumasang-ayon siya sa teroristang operasyon laban sa kanyang mga kapitbahay, laban sa malalayong bansa at mga pambansang pinuno. Tandaan, inusig ng administrasyon ni Biden ang isang Pakistani noong taginit ng 2024 at isang Afghan sa pagtatapos ng 2024 dahil sa tangkang pagpatay kay dating Pangulong Donald Trump sa Estados Unidos. Kaya wala nagsimula nito maliban sa panig ng Iran. At ang ideya na hayaang magtago si Ali Khamenei sa likod ng pagiging klerikong Shiite at kalimutan na siya ay lider ng teroristang rehimen na nagbabanta ng nuclear sa rehiyon at mundo. Sa tingin ko, hindi katanggap-tanggap ang ganitong diskusyon sa marami. Kung ang pinag-uusapan natin ay si Khamenei, ayos lang yun. Kung ang pinag-uusapan natin ay ibang mga pambansang lider, hindi ko nakikita mangyayari yon sa malapit na hinaharap. Walang nagsabing hindi niya deserve yon or na otomatikong immoral ito. Nakakagulat man. Sa palagay ko, kami tatlo ay nagkakasundo. Ang tanong, ano ang kapalit? Maliwanag na may kapalit ito. Sulit ba sa kaso ng Iran ang paglabag sa isang bawal at ang pagtawid sa linya? At syempre si Khamenei ay masama. Pero kitang-kita na kahit wala na siya, hindi naman natakot ang Iran. Hindi mo ko natatakot. At ang kanilang mga kasalukuyan leader, kung tutuusin, ay mas matindi pa ang kapal ng mukha kaysa sa kanya. At hindi lang hindi umatras sa kanilang mga dating paninindigan, kundi lalo pang pinagtitibay ang mga ito. Kaya napapaisip ako kung dapat bang imbitahan. Dahil yun ang nangyari ang pagpasalang kina Trump at Netanyahu sa kaso nito. Dahil yun ang gagawin nila na yan. Sulit naman. At hindi na ganun kalinaw sa akin na oo ang sagot. Kumpara dati, nakakalungkot man sabihin, noong
Pebrero 28. At sa totoo lang, may iba pang mga leader sa mundo na ang kasamaan ay maaaring magbunsod ng uri ng pagpaslang sa ngalan ng hustisya na tinutukoy mo. At alam mo, ang una, maaaring nakaupo sa Kremlin. Jeff, Ano sa tingin mo? Pwede rin ba Jeff, akong? Pwede ko rin bang idagdag na? Ang paglalarawan na ibinigay ni John tungkol kay Khamenei ay akma rin sa mga lider na maaring aprubahan niya, tulad ni Netanyahu, na naging responsabale sa maraming terorismo at pagpatay sa Gaza at sa Lebanon at Kailangan ko iba pang mag-react lugar. Kino-control din ang mga sandatang nuklear. pwede ba ako? Bakit natin kailangang isipin na may karapatan si Net na magkaroon ng mga sandatang nuklear, Oo, samantalang paano naman ito? ang iba ay hindi? Si Netanyahu ay lehitimong nahalal sa Israel ng maraming beses sa aking panghihinayang. Si Netanyahu ay hindi lang isang demokratikong nahalal na leader, kundi ang iba't ibang mga pulisya niya ay kadalasan hindi agresibo, kundi depensibo. Pwede mong sabihin na minsan sumobra siya. Tingnan mo, alam ng mga nanonood ng I-24 at ibang channel sa tingin ko na malinaw namang hindi ako fan. Hindi ako fan ni Netanyahu. Pero sa totoo lang, kung ikukumpara siya kay Ali Khamenei, isang tunay na kasuklam-suklam na terorista sa pandaigdigan entablado, sa tingin ko ay hindi nararapat. sa ngayon ako sa pananaw ni Dan. Jeff. Sa tingin ko, si Netanyahu ay nagkasala ng malawakang pagpatay ng mga inosenteng tao ng sinadya sa Gaza at malawakang pagpatay ng mga sibilyan sa Lebanon. Ang aksyong ito ay hindi talaga depensibo. Sa pananaw ko, ito ay pangunahing naglalayong pilitin ang mga Palestino na lumikas mula sa Gaza. Kaya sanang tiyakin ng Israel ang seguridad nito laban sa natitirang puwersa ng Hamas pagkatapos ng Oktubre 7, 2023 sa pamamagitan ng mga hatbang na mas nakatuon lamang sa depensa. Kaya iniisip ko si Netanyahu bilang isang terorista, isang tagapagpatupad ng genocide. Siya ay kinasuhan na ng International Criminal Court. Ibig ko sabihin, alam mo, pwede mong ihambing, Emily. Pwede ba akong sumagot? Ako, sa tingin ko, ang paghahambing ay hindi talaga ang pangunahing interes ko. Sinasabi lang ito na kung ituring nating malayang puntiryahin ang mga lider ng politika na nagkasala ng mga krimen sa digmaan at krimen laban sa sangkatauhan at iba pa, hindi pwedeng kay Khomeini lang tayo tumigil. Jeff, sa ayoko Iraq. pabagsakin tayo. Ayoko tayong dalhin dito, pero kailangan kong sabihin na baka genocide ang ginawa ni Netanyahu sa sobrang matinding tugon niya noong Oktubre 7. Kaya iniisip ko kung ganun din ang tingin mo kay Truman, hindi lang sa Hiroshima, kundi pati sa Nagasaki. At pati na rin kay Obama. Dahil responsable sa sa tingin ko papatay nga ng na, maraming sibilyan sa Mosul. Nauui. Nagkakaroon Sa ng tingin panahon ng malawakang ko, papatay ng si lahi. Truman ay may salasa. Isang matinding anyo ng terorismo sa pambobomba at pagsira ng 2 lungsod sa Hapon. Sinasabi ko lang na sa Kung tingin ko, pwede akong napakalinaw na sumali terorismo dito at yun at si malamang Dan. ang pinakamasamang terorismo Sige, na nakita John, ng mundo. magsimula ka na. John, sige lang. Gusto mo bang magsalita? Gusto ko. At may binanggit si Dan na isang interesting na punto tungkol sa ibang mga president. Tandaan natin na noong 2011, iniutos ni Pangulong Barack Obama ang mga military strike para patayin si Muammar Gaddafi. Wala akong narinig na reklamo tungkol sa mga agam-agam sa posibleng asasinasyon noong 2011 nang si Pangulong Obama ang gumawa nito. Kapansin-pansing nangyayari ito ngayon sa partnership ni na Trump at Netanyahu laban kay Khamenei. At muli, Jeff, ano man ang personal mong damdamin tungkol kay Netanyahu, ang punto ko ay wala akong nakikitang banyagang gobyerno na naengganyo ngayon dahil sa pagpaslang kay Ali Khamenei na magdesisyon na ayos lang na targetin si Netanyahu. Kung may gustong targetin si Netanyahu o ibang leader ng Israel dyan, hindi ko iniisip na kailangan pa nilang pagpatay kay Khamenei bilang sarili nilang go signal. John, sa tingin wala ko akong mali yan. nakikitang anumang Sa tingin hangganang ko mali nalampasan yan. dito. Na natawid dito, yan ang punto ko. At sa tingin ko, wala namang pambansang leader kasama na si Putin. Wala akong alam na kahit sinong pinuno ng gobyerno saan, mang panig ng mundo na may balak na ipapatay si Putin, pati na si Zelensky. Gusto ako maging realistiko. Sa tingin ko, wala naman ako nakikitang naunang pangyayari. Sa tingin ko, ito ay isang napakatiyak na bagay. Usapin John, tungkol sa tingin tinatawag ko, na magiging kataas-taasang napakawalang pinuno muang ng tayo. Iran. Magiging napakawalang muang tayo. Kung di natin napagtanto na tayo, ayon sa mga Iranian,
ay pinagtibay ang pagpasalan sa mga leader ng Israel at US. Halos sinabi na nila na gagawin na nila itong prinsipyo. Hindi ko sure kung limitado lang ito sa kasalukuyang leader ng dalawang bansa. Binuksan na talaga natin ang kahon ni Pandora. At ang mga Iranian ay tiyak na may misyon na yon na magiganti sa sarili niyang paraan. Pasensya na. Dan, salamat sa inyong lahat. Ito ay isang napaka-interesanteng paksa. Maraming salamat muli kina Dan, John, at Jeff. Pakiusap, huwag po kayo umalis. Babalik kami agad matapos ang break.